Okay, magandang hapon po sa inyong lahat. Ito po si Dr. Jeff Ho. Ipatuloy po natin yung ating live consultation dito sa clinic natin. Meron po tayong pasyente dito at nagreklamo ng masakit ang binhod, nagmamanhid. Medyo mutuskig siya ba? Mutuskig, parang magtigas daw. Sakit ito. Para mag-cramps. Parang cramps pati kamay. Lihok. Masakit daw pag igalaw niya. Galing sa dito, sa shoulder. Dito hanggang dito sa siko. Hanggang dito sa kamay. Parang mahina, no? Mahina. Na-stroke kayo dati. Ayun, yun pala eh. Dire, Dok. Parang baga gapon, hindi baga ba? Pati yung mukha niya, same side, no? Pag mag-stroke tayo sa kamay, sa right side, kadalasan, same side rin, no? Maapektado yung mukha po natin, no? Pero meron lugar sa brain na minsan opposite ang apektado. Minsan sa right side yung mukha, pero pagdating naman sa kamay or sa paa, sa left side. Pero kadalasan pag mag-stroke, okay, pag apektado yung right na kamay, apektado rin yung right na side na mukha. Kailan pala kayo na stroke? February. Itong taon lang ito? February 2026. So sa umpisa ng stroke, talagang hindi niyo maigalaw. Talagang paralyzed or parang ganito na rin. Yung pagka aksidente, Hindi maigalaw ninyo. Hindi magalaw. Pati yung paa ninyo. Sa ngayon po, makakatayo na po kayo. Okay na. Makakalakad na po kayo. Pero ang naiwan lang, yung paghina ng kamay at yung pagmamanhid. So, pag mag-stroke kasi, yung pag-recover sa stroke, kadalasan, during the first 6 months, no? Galing sa pag-stroke. Pag meron recovery, at sana meron nga, at sana mabilis, dapat within the first 6 months. Kasi 6 months after stroke, wala na masyado tayong mag-expect na meron pang additional improvement, no, sa kaniyang disability, no? Okay, so pero we still have something to hope for within the first 2 years galing sa stroke. Okay? So, pag may stroke, ibig sabihin, nabara po yung blood vessel sa utak at nagkaroon po talaga ng brain damage. Pag meron tayong brain damage, kadalasan, permanent po yan. Okay? Meron talagang maiiwan na injury na hindi na po babalik talaga sa normal dahil walang capability na mag-regenerate yung brain cells. Pag namatay na po ito dahil po sa paghinto ng circulation as a result of the stroke, no? Excuse me. Yen, pakisagot daw yung phone, Yen. Okay. So, sa unang 6 na buwan ng post-stroke, galing sa stroke, kailangan banatan natin yung pagkikilos. Para sa akin po, marami po tayong gamot para sa utak. Number 1 dyan ay acetylcholine. Bihira ko lang na reseta yan. Kasi in my opinion and in my experience, hindi po talaga nakakatulong yung acetylcholine. Para sa akin, kaya huwag kayong mag-question sa mga doctors po ninyo because your doctors know best, in fact, better than me. So, decision po nila yan, no? Pero para sa akin, ang pinakamagandang gamot para sa stroke ay i-challenge natin yung utak. Lalo na yung portion ng utak na natamaan sa stroke. Sa kanya naman po, since right kamay ang mahina at saka yung paa niya sa umpisa kasama rin sa stroke, syempre, ang opposite side ng brain ang may problema. Okay?
So, paano natin i-challenge natin yung left side ng utak niya? Because yun po ang natamaan. Kaya po, ang affected area niya is opposite to the left side of the brain, which is the right upper and right lower extremities, no? Okay, paano natin i-challenge yung brain? Para sa akin, hindi po gamot. Ha? Para sa akin is, galawin natin yung apektado na kamay at paa. Bakit? Kasi pag ginagalaw po natin, lalo na pag kaya niya galawin, kahit hindi na kaya, meron pa rin siyang left na kamay na pwede niya ganunin. Ha? Yan. So, gamitin niya yung left na kamay niya para i-exercise niya yung mga daliri niya, yung wrist niya, yung siko niya, at saka yung balikat niya. Para hindi po magtigas yung joint niya balang araw. Mahirap na balang araw makarecover ang lakas niya, pero dahil hindi niya ginagalaw, magiging matigas. Sayang. Makarecover na sana, pero dahil po sa matigas yung joint niya, syempre magsakit yan. Hindi na niya maigalaw kahit bumalik na po yung lakas. So kailangan galawin po ninyo yan. Ha? Okay, so bakit kailangan galawin? Kasi pag ginagalaw natin yung apektado na side sa stroke, syempre ang signal pupunta rin sa brain. Okay? Pag pumunta sa brain yung signal, syempre yung apektado na parte sa utak, syempre pag pumupunta yung signal sa brain, at ginagamit natin yung portion na yun na natamaan sa stroke, expected po natin ay pag ginamit natin yung apektado na side, dahil ginalaw po natin yung ating kamay na apektado, okay, sa stroke, ang expect po natin ay doon pupunta yung circulation. Okay? Kasi ginamit natin yung part ng brain na nasira sa stroke. So, pag ginamit natin yung part na yun, pupunta yung circulation. Ayan. Ano makuha natin sa circulation? Syempre, dala-dala ng circulation, dala-dala ng dugo, yung sustansya na gamitin ng utak na natamaan sa stroke. Of course, meron pa rin tayong mga brain cells na hindi pa totally nasira, kumbaga, na-injured, na pwede makarecover. Okay? Kaya po, mas maganda ang recovery pag ginalaw natin yung apektado natin na kamay or paa para ma-challenge natin yung brain, para doon pupunta yung circulation, para dala-dala ng dugo yung sustansya, para makarecover yung mga brain cells na na-injure or yung mga brain cells na hindi na-injure na pwede nila i-take over kung anumang function yung part ng brain na talagang nasira sa stroke. Ayun. Ibig sabihin, huwag kayong magtamad. Minuto-minuto, galawin niyo yan. Parang as if normal po kayo. Kasi katulad sa atin, normal tayo. Nakikita ba natin na, di ba, ginagalaw natin yung kamay paa habang nagkwento po tayo, di ba? So sa pagkikilos natin, syempre yung signal pumunta sa brain. Kaya po, patuloy ang circulation ng brain natin. Ganun rin po ang ating advice sa mga pasyente. Ha? Kaya huwag tayo mag-asa sa gamot lamang. Kailangan galawin natin. Okay? Minsan, mag-asa po tayo sa PT or physical therapy. Ano yung physical therapy? 1 hour per session, 3 times a week. Pagkatapos niyan, balik-tabad, hindi niyo ginagalaw. Paano makarecover yan? Kaya pag kaya natin gawin, yun pinaka-the best na physical therapy. Kumbaga, do it yourself. Lalo na yung paa natin. Mahina sa umpisa, pero pag pinilit natin, magtayo tayo, maglakad tayo, syempre, challenge natin yung brain. Okay? At doon pupunta yung circulation, nakaka-recover yung brain, nakaka-recover natin yung lakas ng paa natin na sa umpisa, humina dahil po sa
stroke. Ayun. Pero syempre, huwag natin kalimutan yung tubig para magiging malabnaw yung dugo natin para maganda po yung circulation. At pag meron po tayong high blood or diabetes or mataas na kolesterol, kailangan sabay natin gamutin para hindi patuloy yung pagsisira ng blood vessel natin, no? At pag naninigarilyo po tayo, kailangan itigil po natin para hindi lalong masisira yung blood vessels rin po natin. Ayun. Okay? O, syempre, sa reklamo niya, tulungan po natin, iwala natin yung pagmamanhid at saka yung sakit at saka yung paninigas para hindi siya mahirapan na i-physical therapy niya yung sarili natin. Sarili niya pala, no? Para mas maganda po ang recovery. Okay? Maraming salamat po.